Sa episode ngayong gabi, sisid tayo sa dalawang nakakakilabot na kwento mula sa Asia. Pareho itong pabulong na ikinukwento sa mga travel forum at ipinapasa na parang madidilim na sikreto. At ang isa sa mga ito ay direktang nagdadala sa atin sa pintig ng Bangkok, sa loob ng isang hotel. Nakaraniwang tingnan mula sa kalsada. Pero may reputasyon na nagpapadalawang isip sa mga batikang manlalakbay bago magpa-reserve. Ito ang Asia Hotel. Para sa karamihan, isa itong matayog na palatandaan malapit sa Skytrain, puno ng mga turista at negosyanteng dumaraan. Ngunit sa lumang pakpak ng gusali, sa likod ng ilang pinto, may sinasabing nananatili. Inilalarawan ng mga bisita ang kakaibang mga tunog, malamig na bugso ng hangin, at ang pakiramdam na may nakamasid. Pero walang mas nakakabagabag kaysa sa kung ano ang nagtatago sa mga salamin. Isang negosyanteng taga Singapore na nag-check-in sa ikapitong palapag ang hindi man lang nabahala noong una. May ritual siya, ligo, tuwalya, at ang banayad na ugong ng bentilador sa banyo. Pero habang pinupunasan niya ang buhok at bahagyang sumulyap sa salamin, biglang bumigat ang sikmura niya dahil ang bumalik na refleksyon ay hindi lang kanya. Maayos na nakaupo sa kama sa likuran niya, nakatitig sa mismong salamin, ay ang maputlang anino ng isang batang babae. Paglingon niya, walang laman ang kama, pero sa salamin, nandoon pa rin siya. Nagsisimula ang kwento sa isang lalaking hindi nabaguhan sa mga hotel. Isa siyang negosyante mula Singapore. Palipat-lipat sa iba't ibang lungsod sa Asia. Madalas na destinasyon niya ang Bangkok. Kabisan niya ang paliparan, mga taxi, trapiko, at syempre, ang napakaraming pagpipiliang hotel. Pero sa biyaheng ito, may kung anong nagtulak sa kanya papunta sa Asia Hotel. Siguro sa ginhawa, siguro sa presyo, siguro sa pagkakataon. Ano man iyon, nag-book siya nang hindi masyadong nag-iisip. Pagdating niya, parang ordinaryong abalang hotel sa Bangkok ang lobby. Kumikislap ang pinakintab na sahig sa ilalim ng mga chandelier. Uugong-ugong ang tunog ng mga bagahe. Tumpok-tumpok ang mga turista. Nagmamapa. Kumukuha ng litrato. Nagtatawanan. Normal. Ligtas. Magiliw. Ngunit habang papunta siya sa reception, may napansin siyang banayad na bagay. Nakangiti ang staff. Magalang at propesyonal. Ngunit bahagyang kumikislap ang kanilang mga mata nang italaga ang kwarto niya. Ikapitong palapag. Lumang pakpak. Isang kisap mata lang ang sandaling iyon. Pero nanatili sa isip niya. Ipinagkibit balikat niya at kinuha ang keycard. Saka nagtuloy sa elevator. Tahimik ang sakay. Ibinabalik ng mga salaming dingding ang pagod niyang mukha. Habang papataas, lalo itong tila kumakalag ang sikip. Parang lumuluwag ang mundong nasa loob. Pagbukas sa ikapitong palapag, lumabas siya sa pasilyong agad na iba ang pakiramdam kaysa sa masiglang ingay sa ibaba. Mas dim ang ilaw, mas malambot, halos sobrang lambot. Nilulunok ng karpet ang tunog ng mga yabag, tila vacuum ang pasilyo. Ang bawat pinto ay mahigpit na nakasara at ang mga tansong numero'y kupas na ang kintab. Sa wakas, narating niya ang kwarto. Isinuksok ang card. Kumlik ang kandado na tila mas malakas kaysa dapat. Sinalubong siya ng hanging malamig, halos mamasa-masa. Nakababa ang kurtina, pinapapasok lang ang bahagyang ningning ng neon ng Bangkok. Sandali siyang napatigil sa may pinto. Simpleng kama, isang mesa at upuan, telebisyong nakasabit sa dingding. At sa tapat ng kama, isang malapad na salamin, halos mula sahig hanggang isame. Inihagis niya ang bag sa upuan at umupo sa gilid ng kama. Malalim ang buntong hininga. Isa na namang business trip. Isa pang gabi sa isa pang hotel. Iyon ang sinabi niya sa sarili. Pero mabigat ang katahimikan sa kwarto. Di natural.
Kadalasan may hum ng buhay ang mga hotel. Nagbubukas na pinto, rumaragas ang shower, impit na boses sa kabila ng dingding. Dito, wala. Tanging sarili niyang paghinga. Habang nag-aayos, kinuha niya ang maliit na kadena na lagi niyang dala. Pendant na Buddha na suot niya mula bata pa. Bigay ng ina. Proteksyon sa mga lugar na hindi talaga ikaw lang ang nandoon. Kahit akala mo ikaw lang. Isinuot niya ito gaya ng nakasanayan. Gawi, proteksyon. Munting ginhawa sa di pamilyar na syudad. Nagpasya siyang mag-ayos bago maghapunan. Kumislap magaan ang ilaw sa banyo ng buksan niya. Binalik ng salamin sa itaas ng lababo. Ang pagod niyang mukha. May aninong humahaba sa ilalim ng mga mata. Binuksan niya ang shower. Pinayagang takasan ng singaw ang pagod. Lahat ay ordinaryo. Halos sobrang ordinaryo. Pero paglabas niya, pinupunasan ang buhok. Mas malamig ang hangin sa labas. Kaunti lang ang galaw ng nakababa ang kurtina. Pero may dumadaplis na bugso. Napatigil siya, nakapaa sa tiles. Nakatitig sa madilim na balangkas ng kama sa pinto ng banyo. May pakiramdam na may nakatira. Sinabi niya sa sariling pagod lang yun. Guni-guni. Marami na siyang napagtulungang hotel. Pero hindi niya maialis ang pakiramdam na iba ang kwartong ito. Na sa mga dingding na ito, may mga matang hindi nakikita. Sinubukan niyang bumalik sa ritmo. Isa lang namang gabi bago ang meeting kinabukasan. Inilatag ang mga polo, inilagay ang mga papeles sa mesa, binuksan ang TV para may ingay. Pumuno ng kumikislap na liwanag ang kwarto, pero hindi nito napawi ang bigat sa hangin. Parang hirap makarating sa tenga niya ang tunog. Tinaasan niya ang volume. Malabo pa rin. Parang sa kabilang kwarto nanggagaling. Nakunot noo siya. Lipat ng channel. Ganoon din. Malinaw ang larawan, pero tila sa likod ng pader ang audio. Pinabayaan niya, iginuhit sa isip na luma lang ang kable sa pakpak na ito. Marami namang ganitong kalikutan ang Bangkok. Pero nakababagabag ang tahimik sa likod ng tunog. Parang nilalamo ng kwarto ang iba pang bakas ng buhay. Para malibang, nagpasya siyang umorder ng pagkain. Dinampot ang telepono, pinindot ang room service. Naghintay. Isang click. Static. Pagkatapos, banayad na paghinga. Nanigas siya. Ang receiver nakadikit sa tainga. Hello? Tanong niya ulit. Nanulis ang static. Parang may humihinga sa kabilang dulo. Isang saglit pa, naputol ang linya. Walang tono, walang boses, wala. Matagal niyang tinitigan ang telepono bago marahang ibinaba. Kusang napahawak siya sa pendant sa dibdib. Pinisil iyon. Malamig ang haplos. Nakapagpapakalma. Sinabi niya sa sariling aberya lang iyon. Mga problemang teknikal. Pero sa kaibuturan, may sinadyang katahimikan na parang may nakikinig. Inalog niya ang kaba at muling nag-ayos sa banyo. Umilaw ang mga bombilya. Saka tumatag. Nagbanlaw siya ng mukha. At sa gilid ng paningin, may napuna. Ang salamin. Perpektong ibinabalik ang banyo. Maliban sa isang detalye. Sa salamin, bahagyang nakabukas ang pinto sa likod niya. Agad siyang lumingon. Nakasara ang pinto, gaya ng iniwan niya. Bumalik ang mata sa salamin. Nakaawang pa rin. Matagal siyang tumitig, bumabagal ang hininga, kumakabog ang pulso. Pinilit niyang tumingin palayo, binuksan ang pinto, at lumabas. Wala. Nakababa pa rin ang kurtina. Hindi nagalaw ang kama. Ganap ang katahimikan. Pagbalik sa banyo, muling tumingin. Tumugma na ang refleksyon. Sarado ang pinto, gaya ng dapat. Napalabas siya ng hiningang hindi niya namalayang nakakulong. Magkuyom ang kamay sa gilid ng lababo. Pagod lang, maikling tulog, mahabang lipad, at sobrang imahinasyon. Pero nakakapit ang kaba. Sinundan siya nito habang nagbibihis, kinabitan ang mga butones, inayos ang kurbata.
Sa bawat sulyap niya sa mataas na salamin sa tapat ng kama, may hatak. Hinahanap ng mata niya ang kung anong wala. O marahil, nandoon. Umupo siya sa gilid ng kama at tumitig sa salamin. Sandali, parang may gumalaw sa kanto ng refleksyon. Isang kisap, parang kumislot na tela. Mabilis siyang lumingon. Wala. Tahimik ang kwarto. Bumalik ang titig sa salamin. Walang laman. Mahinang tumitiktak ang orasan at lalo pang bumigat ang pakiramdam. Hindi na niya maalis ang damdaming may kasama siya. Uminit ng kakaiba ang pendant. Halos umuugong sa balat. Muli niya itong hinaplos at saka dumating ang tunog. Mahina sa simula. Tulo. Parang tubig sa tiles. Tumingin siya sa banyo. Sarado ang gripo. Tuyo ang shower. Pero patuloy ang tulo. Umaalingaw-ngaw na parang mula sa mismong pader. Tik, tik, tik. Tumayo siya, di mapakali. Dahan-dahang tumungo sa banyo. Lalong lumakas ang patak habang lumalapit. Ngunit pag ilaw niya, tuyong-tuyo ang lahat. Walang bakas. Lumabas siya, isinara ang pinto. Pagharap niya sa salamin sa tabi ng kama, napahinto ang hininga. May ipinapakita ito ngayong hindi na kayang ikaila. Sa gilid ng kutsyon, bahagyang nakalutang sa liwanag, may balangkas ng isang figura. Maliit. Parang bata. Hindi gumagalaw. Mabilis siyang lumingon. Walang laman ang kama. Makinis ang kumot. Tumalikod siya pabalik sa salamin. Wala na siya. Refleksyon lang niya ang nasa harap. Nanlamig ang balat. Nagtindigan ang balahibo. Hindi na siya inaantok. At hindi na siya ligtas. Sa unang pagkakataon sa napakaraming biyahe, naunawaan niyang may lugar na hindi mapoprotektahan ng ritual. May kung ano sa hotel na ito ang nakamasid at pinili na nitong magpakita. Lumabas siya ng gabing iyon, desperadong patabunan ang isip ng ingay ng lungsod. Buhay ang Bangkok sa gabi, baka sakaling matabunan ng liwanag, tao at pagkain ng kaba. Pero pagdaan niya sa lobby, napatingin siyang muli sa mga elevator. Parang inaasahang may lalabas na kung ano sa likod niya. Pagbalik niya makalipas ang ilang oras, mas tahimik ang gusali. Kumikislap pa rin ang lobby, pero nasa kani-kanilang kwarto na ang karamihan. Napansin niyang sumulyap ang receptionist. Sandaling naputol ang ngiti bago ibinaling ang tingin. Mabilis, halos walang saysay, pero nakapanindig balahibo. Parang may alam siya. Parang hindi niya talaga pinili ang ikapitong palapag. Mabagal ang sakay pabalik. Bawat palapag, isang pilit na chime. Mas madilim ang koridor paglabas. May nag-flicker na bumbilya sa dulo. Umuugong na, parang may langaw na nakulong. Mas mabigat ang hangin dito. Malamig na hindi naramdaman sa ibaba. Ipinabaon niya ang card at pumasok. Pareho ang lahat. Nakababa ang kortina. Maayos ang kama. Hindi nagalaw ang gamit. Pero sa pagsara ng pinto, nandoon ulit. Ang malamig na presensiyang naghihintay. Sinubukan niyang iwaksi. Inilapag ang telepono sa mesa. Ngunit bumalik ang katahimikan. Hindi lang tahimik, hungkag, sumasakal, na pati paghinga niya sobra ang ingay. Binuksan niya ang TV. Ngayon, tumangging sumunod ang screen. Itim. Walang tunog, walang larawan. Sarili niyang aninong mapusyaw lang sa salamin ng ekran. Pinindot niya ng mas madiin. Inis na. Pero walang nangyari. Sa huli, ibinagsak niya ang remote. Kumalabog iyon ng masyadong malakas. Tumalbog ang tunog sa mga pader bago tuluyang nalunod. Doon niya muling narinig ang pagtulo. Hindi na mula sa banyo, mula sa likod ng malaking salamin. Sunod-sunod, sinadya, parang tubig sa salamin. Nanigas siya, nakatitig. Bawat patak ay mas malapit, mas matalim, parang may binubuo. Hindi na siya makapalingon. Dahan-dahan siyang lumapit. Sumabay ang refleksyon. Maputla, tensyonado. Isang tibok ng katahimikan. At saka, isang kisap. Nandoon siya. Isang batang babae. Nakapulupot ang paa sa kama sa likuran niya. Malabo ang mukha.
Nakalaylay ang buhok sa pisngi. Hindi siya ang tinitingnan. Nakayuko. Parang may hinihintay. Mabilis siyang lumingon. Walang laman ang kama. Pagharap muli, sarili niya lang. Kumirot ang sikmura. Kinuyom niya ang pendant sa dibdib. Pinisil na parang panalangin. May kumatok. 3 matitigas na katok na umalingaw-ngaw sa pasilyo. Napapitlag siya. Sandaling nag-alinlangan, pero nanaig ang kuryosidad. Binuksan niya ng bahagya ang pinto. Nandoon ang staff, babaeng naka-housekeeping. May bitbit na tuwalya. Pero hindi niya inialok. Sa halip, yumuko, mahina, ngunit mariin ang boses. Huwag mong iiwanang nakabukas ang salamin. Bulong niya sa Ingles na may himigtay. Kumurap ang mga mata niya papasok, malaki, at parang natatakot. Inilusot ang mga tuwalya sa bisig niya, saka nagmamadaling lumayo. Nakatayo siya, natigilan, mabigat ang tuwalya sa kamay. Paglingon niya, nangingibabaw sa paningin ang salamin. Malaki, walang bahid, sinasalamin ang bawat anino. Bumilis ang tibok. Takpan? Bakit? Isinara niya ang pinto. Isinabit ang chain. Inihagis ang mga tuwalya sa kama. Kumakaripas ang isip. Tumigil ang pagtulo. Bumalik ang mas makapal na katahimikan. Para kumalma, hinawi niya ang kortina. Sumabog ang neon ng lungsod. Pulang ginto ang langit. Gumagapang ang ilaw ng mga sasakyan. Pero kahit dito, nakita niya ang sariling anino sa salamin ng bintana. At doon, sa isang kisap, may pangalawang figura sa balikat niya. Napasuray siya, sinarado ang kurtina. Hinihingal. Umiikot ang babala. Huwag mong iiwanang nakabukas ang salamin. Ngayon, bawat sulyap, bawat galaw, bawat hinga, parang minamasdan. Hindi niya alam kung ang peligro ay nasa kwarto o nasa refleksyon na handang hilahin siya papasok. Hindi siya nakatulog. Kahit gaano niya higpitan ang kumot, kahit ilang beses niyang patayin at buksan ang ilaw, tumanggi ang kwarto na maging ligtas. Paulit-ulit ang boses ng babae. Huwag mong iiwanang nakabukas ang salamin. Gumagapang sa balat ang parirala. Hindi payo, babala. Nangangayo pa sa tapat ng kama ang salamin. Malawak, walang dungis, at sa tuwing titingala siya, naroon siya. Sinubukan niyang tumalikod, pero naramdaman niya ang bigat nito. Parang matang di kumukurap. Gumagalaw ang pendan sa dibdib. At unang beses sa maraming taon, hinawakan niya ito na parang buhay niya ang nakataya. Lalong lumamig ang hangin. Mula sa banayad na dampi, hanggang sa lamig na nakikita na ang hininga. Nanginig siya, isiniksik ang sarili sa kumot. Saka dumating ang tunog. Hindi na patak, kundi mga bulong. Mahahabang pantig, hindi maunawaan, pumapawid at humuhupa na parang hininga sa salamin. Mabilis ang tingin niya sa salamin. Sa una wala, refleksyon lang niyang nakakuyom sa kama. Unti-unti, dumilim ang likuran. Lumalabo, humuhugis, isang munting figura sa gilid ng kama. Ang parehong bata. Nakayuko, tinatakpan ng buhok ang muka. Sumikip ang dibdib. Muling lumingon. Walang laman ang kama. Pagharap, naroon pa rin siya. At ngayon, gumalaw. Kumadyot ang ulo. Lumagpak ang buhok. Lumitaw ang sobrang maputing balat at hukay na mata. Nagkatinginan sila, hindi sa loob ng kwarto, kundi sa loob ng refleksyon. Hindi lang siya ang tinitingnan. Parang binubutas siya. Napasubsob siya, tumama sa mesa. Nahulog ang ilawan, nabasag ang bumbilya. Nilamon ng dilim ang kwarto, neon lang sa likod ng kurtina ang ilaw. At sa bahagyang sindi, parang gumagalaw ang salamin, sumisiklab na parang tubig. Dumami ang figura, mga palad na nidikit sa loob ng salamin, nagiiwan ng bakas na agad naglalaho. Umakyat ang mga bulong, nagpatong-patong, di magkaintindihan, parang dambuhalang usapan sa kabila ng pader. Kinuyom niya ang pendant. Tumusok ang sakit sa dibdib. Naputol ang kadena. Nahulog ang pendant sa kandungan. Napatigil siya, nakatitig. Malinis ang hiwa.
Walang puwersa, basta naputol. Nanikip ang lalamunan. Taon itong tumagal, sanay sa paglalakbay. Basbas ng ina. Dapat di nasisira. Pero dito, nabasag. Nagpapanik siyang tumayo. Kumakabog ang puso. Tumatagaktak ang pawis kahit nagyayelo ang hangin. Kumislot ang salamin, parang nababalot ng tubig. Lalong luminaw ang bata. Unti-unting tumayo sa refleksyon ng kama. Gumalaw ang labi, ngunit walang lumabas na tunog. Tanging koro ng mga boses ang pumupuno sa bungo niya. Dinampot niya ang isa sa mga tuwalya, kilos na pinangunahan ng sindak, at inihagis sa salamin. Saglit na nawala ang refleksyon, natabunan ng tela. Bumulusok ang katahimikan, parang naputol ang sigaw sa kalagitnaan. Nakatayo siya, hingal, naghihintay. Wala. Walang bulong. Walang alon sa salamin. Katahimikan. Bumagsak ang balikat niya sa ginhawa. Nanginginig ang kamay, napahawak sa mukha. Halos natawa, wasak at nanghihina na parang iyon na nga. Pagkatapos gumalaw ang tuwalya. Mabagal, sinasadya, dumausdos pa ibaba. Sumugod siya, pinindot ito pabalik, sinabitan ng palad. Umigting ang lamig. Sa likod ng tela, may dumidiin, maliit na mga daliri. 5, kumakabog sa tela mula sa kabila. Napatras siya, binitawan ang tuwalya, at unti-unti itong lumaylay. Nanatili ang bakas ng palad. Gumagalaw, dumudulas pa ibaba. Bumalik ang mga bulong, mas malakas, hindi na preno. Umapaw ang takot. Hinawi niya ang kurtina. Sumagasa ang neon, kumulay ang silid. Pero kahit sa liwanag, mas madilim ang salamin. Ang tinakpang ibabaw ay kumakabog parang tibok. Bumagsak ang tuwalya. Naroon pa rin ang bata. Mas malinaw. Nakatayo sa refleksyon, lantad ang muka. Hukay na mata. Bahagyang nakanganga, parang hinahabol ang hininga. At kahit hindi siya gumagalaw sa totoong kwarto, sa salamin ay lumapit siya. Isang hakbang, isa pa. Dinadaanan ng layo sa pagitan ng salamin at kama. Mabagal, sinasadya. Nanuyo ang lalamunan. Walang lumabas na tinig. Umurong siya hanggang sumandal sa pader. Nilamon ng paningin ang salamin. Itinaas niya ang kamay. Kumislot ang ibabaw, parang tubig. At unang beses, kumayod ang kuko sa salamin. Kumikinang sa kama ang sira-sirang pendan. Gusto niya itong abutin, yakapin, magmakaawa sa proteksyon. Pero hindi gumalaw ang katawan. Mabigat ang mga binti. Nakapako, napanood niyang dahan-dahang idinidikit ng bata ang mukha sa salamin. Hukay na mata, ilang pulgada lang mula sa kanya. Tumigil ang mga bulong, katahimikan. At mula sa salamin, malinaw at matalim ang isang salita. Manatili. Hindi makakayanan ang sumunod na katahimikan. Nanigas ang negosyante. Matigas ang katawan. Humahapdi ang baga. Nakababad pa rin ang mukha ng bata sa salamin. Hukay na matang nakapako sa kanya. Umiikot ang salita sa isip. Hindi mula sa labas, kundi parang sa loob mismo ng ulo niya. Manatili. At bigla nawala siya. Refleksyon niya na lamang. Nanginginig, maputla, nakakapit sa pader na parang guguho. Bumigay ang tuhod. Naupo sa gilid ng kama. 2 palad sa mukha. Sinabihan niya ang sarili na guni-guni lang iyon. Stress, pagod, sobra ang nabasang kwento. Pero ang pendan, sira at walang silbi, kumikislap sa kumot. Totoo yun. Ang bakas ng kamay sa salamin. Totoo yun. Hindi siya pwedeng manatili. Kailangang umalis. Hinanap niya ang telepono para tawagan ng front desk. Humingi ng bagong kwarto. Kahit ano. Pero nang magliwanag ang screen, puno ang baterya. Ngunit walang signal. Walang bar. Walang koneksyon. Parang ayaw siyang palabasin ng kwarto sa labas ng mundo. Mahinang katok ang sumira sa isip. Napatitig siya sa pinto. Isa pa, tahimik, sinasadya. Pinilit niyang tumayo, nanginginig ang mga binti, lumapit. Sumilip sa butas, nandoon ang housekeeper. Parehong uniforme, parehong hapo ang mukha. Ngayon,
mas maputla, halos may sakit sa ilaw ng pasilyo. Tumingala siya, tuwirang tumitig sa butas, at mabilis na nagkumpas na buksan. Laban sa lahat ng likas na kutob, inalis niya ang chain at binuksan ng kaunti. Agad siyang pumasok, isinara ang pinto. Nakita mo siya, di ba? Bulong niya, magaspang ang tinik, na parang natatakot ding makinig ang mga pader. Hindi sumagot ang lalaki. Tuyong-tuyo ang lalamunan. Sapat na iyon. Lumampas ang babae. Nakapako ang tingin sa salamin. Ikapitong palapag, ungol niya. Lagit-lagi ang ikapito. Anong nangyayari? Sino siya? Tanong ng lalaki. Hindi inalis ng babae ang tingin. Noon, may batang namatay dito. Sabi ng ilan, anak ng bisita. Sabi ng iba, tumatakas na nakasilong sa lumang pakpak. Hindi na siya naka-check out. Natagpuan nila siya sa isa sa mga kwarto. Nakaupo sa tabi ng salamin. Nakatitig. Walang nakakaalam kung gaano siya katagal nandoon. Ang refleksyon niya nanatili kahit wala na siya. Sumikip ang dibdib ng lalaki. Ang mga bulong, patak, anino, nagsanib. Bakit ako? Saka siya tiningnan ng babae. Mabigat ang muka. Dahil tumingin ka, ganun siya nakakahanap. Karamihan hindi napapansin. Natutulog sila, umaalis kinabukasan na parang panaginip lang. Pero kung magtagpo ang mga mata ninyo sa salamin, sinusundan ka niya. Napatras ang lalaki. Kusa niyang dinampot ang sirang pendan. Napatingin ang babae, lalo pang nangitim ang anyo. Ni Ian, hindi ka naprotektahan? Pinili ka na niya. Lumamig ulit ang hangin. Umusok ang hininga ng babae. Nagkrus siya. Kinuyom ang tuwalya. Kaya ko sinabi na takpan. Kapag nakikita ka ng salamin, nakikita ka niya. At kapag matagal ka niyang nakikita, naputol ang boses. Hindi ka na niya palalabasin. Kumakabog ang puso ng lalaki. Tumingin muli sa salamin. Inaasahang muling didikit ang mukha niya. Pero sa ngayon, siya lang ang makikita. Baluktot at mapudla. Anong gagawin ko? Basag ang boses. Hindi agad sumagot ang babae. Yumuko, dinampot ang pendant. Tinitigan ang malinis na hiwa. Tumingala, may awa sa mata. Binabasag niya ang proteksyon. Binabasag niya ang dasal. Isa na lang ang maari. Ano? Halos bulong. Sumulyap ang babae sa pinto. Umalis bago sumikat ang araw. Kapag inabutan ka ng umaga, hindi na salamin lang ang hihintayin niya. Lalabas na siya. Nabitin ang hininga. Umalis. Bago bukang liwayway, parang hatol. Sigaw ng likas na hinala na tumakbo na, ngayon din. Iwan ang lahat. Pero may pumipigil. Isang hatak na malamig, mabigat sa sikmura. May panibagong pangamba. Hindi na lang panonood ang nararamdaman niya. Naghihintay na siya. Lumapit ang babae, halos pabulong. Kapag tumawag siya ulit, huwag sasagot. Ano man ang marinig mo, huwag titingin. Umalingaw-ngaw ang isang impit na kaluskos. Sabay silang lumingon. Bahagyang kumislot ang salamin. Parang may di nakikitang kamay na gumalaw. At mula sa kailaliman, umalingaw-ngaw ang mahinang iyak. Iyak ng bata. Malayo, pero sapat para punitin ang loob. Hinawakan ng babae ang braso niya. Naiintindihan mo? Huwag sasagot. Pero hilan na ng salamin ang mga mata niya sa mga aninong gumagalaw sa loob. Lalong tumalas ang iyak, hilahod at desperado. Bawat higbi ay may dalang kakaibang bigat. Hindi lang tunog, kundi imbitasyon. At unang beses, naisip niyang kahit umalis. Ewan kung may saysay. Dahil hindi lang ang ikapitong palapag ang iniistara ng bata, siya mismo ang hinihintay. At nabahiran na siya. Lalong umalingaw-ngaw ang iyak, bawat putol ay kutsilyo. Tinakpan ng lalaki ang tainga, pero nasa loob ng ulo ang tunog, umiinog sa bungo. Sumigaw ang housekeeper na iwasan ang tingin. Ibaba ang paningin, pero mas malakas ang hila. Isang malamig na magnet na ayaw bumitaw. Sumulyap siya. Isang beses lang. Naroon muli ang bata,
Pinakamalapit. Dikdik ang mukha sa salamin. Napipisa ang balat. Malalaki. Di kumukurap ang hukay na mata. Kumikislot ang bibig. May ibinubulong na hindi niya maulinigan. Hindi manatili. Ibang salita, parang pangalan niya. Hinila siya ng babae, mariin. Ngayon, bago siya tumawid, bahagya ng punit ang tinig. Sumunod siya, nang hihina ang tuhod. Nasusunog ang dibdib. Binuksan nila ang pinto. Humaba ang madilim na koridor na parang kaligtasan. Sa huling saglit, lumingon siya. Sa siwang ng pinto, hindi na kwarto ang nasa salamin, pasilyo na. At doon, nakita niya ang sarili niyang tumatakbo. Pero hindi siya nag-iisa. Nasa likod niya ang bata, nakalahad ang maputlang kamay, ilang pulgada mula sa kanyang likod. Nanlamig siya, pero itulak siyang marahas ng babae papasok sa elevator. Sumara ang pinto. Katahimikan. Pagbukas, kumalat ang maliwanag. Ordinaryong ilaw ng lobby. Naglalakad ang mga turista. Kumakalansing ang mga gulong ng bagahe. Normal ang mundo. Ngunit habang palabas siyang pasuray, basang-basa ng malamig na pawis, dama pa rin niyang nakakapit siya. Sumisilab ang sirang pendant sa palad. At sa kintab ng marmol na sahig, sumagi sa isip niyang may mahina, halos di makita, na refleksyon ng batang nakatindig sa tabi niya. Naghihintay. Umalis siya ng gabing iyon at hindi na bumalik. Pero sa mga forum, sa mga pabulong na review, may nagsasalaysay pa rin tungkol sa ikapitong palapag. Sa mga salamin, sa pag-iyak, at sa mga bisitang umalis. Ngunit nagtanong kung talagang umalis silang mag-isa. Dalawang kwento, dalawang lugar. Magkaiba, ngunit iisa ang katotohanang ipinupunto. May mga gusaling hindi kailanman lubusang nawawala ang mga kaluluwang tumigil sa loob. Sa Bangkok, itinatago ng Eshage Hotel ang multo nito sa kintab ng mga salamin. Naghihintay sa mga malalakbay na tumitig ng masyado. Ngunit sa kabila ng dagat, sa Brunei, hindi na pahaging ang panganib. Sa Tanglin Hill, nakatayo ang isang hostel na sinlakas ng sindak ang reputasyon. Iniiwasan ng mga lokal pagsapit ng dilim. Kung ang hotel ay bumubulong, ang hostel ay umuungal. Kung ang unay multong kumakapit sa refleksyon, ang ikalaway espiritong kumakapit mismo sa iyo. At kapag nahanap ka na, hindi ganoon kadali ang pag-alis. Nasa gilid ng Brunei ang Tanglin Hill. Isang burol na may gubat at ligaw na landas na nilalayuan kapag lumubog ang araw. Mabigat ang hangin at may sarili itong bigat. Tanging kaluskos ng dahon at tawag ng kulisap ang sagot. Sa tuktok, nakahimlay ang labi ng Tanglin Hill Hostel. Matagal nang inabandona, ngunit hindi nalilimutan. Batik-batik ang pader, ang mga bintana ay parang pangil, at ang mga pasilyo'y nilalamon ng alikabok at anino. Para sa mausisa, isang relikya. Para sa nakaalam, isang hawla ng di mapakaling presensya. Hindi bisita ang bida rito, kundi isang explorer. Taong syudad, armado ng flashlight, camera, at kilig sa di alam. Narinig niya ang mga sabi-sabi online, mga pumasok at umalis na may dalang higit sa takot. Sakit na tumagal ng linggo, panaginip na may bigat sa dibdib, hanggang sa magising silang hingal. Karamihan, sabi-sabi lang. Nais niya ng ebidensya, isang bagay na maipapakita sa mundo. Hindi pa man, nakapanghihilakbot na ang akyat. Mapilipit ang landas, gakamay ang ugat na sumisingit sa lupa. Habang lumalalim, humuhupa ang tunog. Parang mismong hangin ay tumigil. Pagsapit sa clearing, mabilis nang lumulubog ang araw. Umangat ang gusali na parang balangkas. Lumundo ang bubong. May itim na lumot sa pader. Hindi na gusali, kung hindi balat na lang. Ngunit sa unang sulyap pa lang, parang siya ang tinitiga ng hostel. Huminto siya sa bungad. Matagal nang bagsak ang pinto. Bukas ang bunganga. Sa loob, pahabang pasilyo na nilalamon ng dilim. Itinapat niya ang ilaw. Nagalaw ang mahinang sinag sa graffiti. Natutuklap na pintura.
Sira-sirang muwebles, matalim ang amoy, basa, may kurot na metal sa ilalim ng pagkabulok. Pumasok siya, umiikot ang kamera, nagbubulalas ng tala. Habang nagsasalita, parang mali ang tunog ng boses niya, masyadong malakas. Bumabalik na may huling pagbulong na hindi tugma. Habang lumalalim, kumakapal ang atmosfera. Nasisinaga ng ilaw ang bubog sa sahig. Ang mga binasag na bintana na ang tanaw ay kapwa dilim ng gubat. Noon buhay ito, may ingay, yabag at usapan. Ngayon, kahungkagan. Ngunit sa pakiramdam, para bang may mahinang yabag pa rin sa itaas. Parang may naglalakad sa mga pasilyong matagal nang iniwan. Malinaw ang layunin, magtala, magbalat ng hiwaga. Ngunit sa bawat hakbang, pumapasok ang pagdududa. Hindi natural ang katahimikan, hindi kawalan, kundi pagtitimpi. Parang may naghihintay. Pagsapit sa hagdan, kumupas ang pananabik. Mas marami ang mga tipak ng semento kaysa baitang. Pero hindi iyon ang pumigil sa paa niya. Ramdam niyang ang pag-akyat ay pagpasok sa lugar na hindi dapat. At gayunpaman, hinigpitan niya ang hawak. At umakyat, bawat ungol ng kahoy ay lumalakas. Nandito siya para sa kwento. Pero may kwento ang hostel. At handa na itong magsalita. Umangal ang hagdan sa bigat niya. Bawat tadyang ng kahoy kumikirot. Dumaan ang ilaw sa mga pader na may sulat sa hindi niya kilalang wika. Mga dibuho, mga simbolong, tila inukay ng nadedesperadong kamay. Nagkwento siya sa kamera, pilit pinapatatag ang boses, pero malabo ang echo, parang inuulit ng mga pader sa bulong. Sa itaas, humaba ang pasilyo. Mas malamig ang hangin. Umiusok ang hininga niya kahit mainit sa labas. Tinawanan niya, sinabing draft lang. Pero sa dibdib, parang bato ang kaba. Naglakad siya. Umingit ang bubog at plaster sa bawat hakbang. Sa kalagitnaan, napahinto. May isa pang tunog, mas magaang, mas mabilis. Yabang ng paang, nakapaa sa konkreto, kasabay ng kaniya. Iwinasiwas ang ilaw. Punit sa alikabok at anino. Wala. Blankong pasilyo. Sumisigaw ang puso. Nagtiyaga siyang makinig. Wala. Sa kabiglang isang pinto ang malakas na sumara sa kalaliman. Umugong ang gusali. Nanginig ang pira-pirang bubog. Napaigtad siya. Halos mabitawan ang kamera. Walang pinto rito. Nakita na niya. Pero tiyak ang tunog. Hindi guni-guni. Pinilit niyang tumawa para sa kamera. Siguro, hayop lang. O nahulog na tabla. Pero alam niyang kasinungalingan yun. Saka pumasok ang bulong. Mahina sa simula. Parang hangin sa bitak. Pero naging malinaw. Mga pantig na pataas. Pababa sa wikang hindi niya kilala. Mula sa lahat ng dako. Sa likod. Sa itaas. Sa mismong hangin. Nanigas ang tuhod. Nanikip ang balat. Likaw ang ilaw. Walang anyo. Kwarto lang, sirang muwebles, mantsa sa pader. Pero ang bulong ay may bigat. Pasan sa dibdib. Bawat hinga ay laban. Napasandal siya sa sira-sirang mesa. Nanginginig ang kamera. Hello? Sigaw niyang basag. Tumigil ang bulong. Tila may kamay na tumakip sa bibig. Masahol ang kasunod na katahimikan. Ganap. Walang awat. Parang mismong gusali ang nakatutok sa kanya. Naghihintay. At sa katahimikang iyon, kumislap ang ilaw. Minsan, dalawa, sa katumatag. Bumagsak ang sinag sa sulok. At doon kalahating natatakpan ng anino. May isang hugis. Hindi gumagalaw. Nakatingin. Nanigas siya. Sumisigaw ang loob na tumakbo. Kumurap siya. Nawala ang hugis. Anino na lang at bigat na dumikit. Hindi makontento ang naninirahan dito na baliwalain. Nagpakilala na ito. At hindi pa ito tapos. Nakatindig pa rin siya sa common room. Nanginginig ang sinag sa bitak-bitak na pader. Nakasunog sa utak ang aninong nakita niya kahit wala na. Kinabog ang dibdib. Hindi na siya basta nagdodokumento. May nakikinig at nagpasya na ang hostel. Pinilit niyang huminga, pakalmahin ang kamera at magpatuloy. Buwag ay talo. Iyon ang sinasabi niya sa sarili. Sa totoo,
Kinain na ng hilakbot ang pag-uusisa. Umusad siya. Dumaan sa mas maliliit na kwarto. Kalat ang kalawang na kama, bubog at galit na graffiti. May isang pader na nagpahinto sa kanya. Malaking sulat. Makapal ang itim. It follows you home. Dumudugo ang mga letra. Bumulong siya, nanginginig. It follows you home. Sinubukan niyang tumawa, pero hungkag. Biglang kalampag sa likod. Sapat para umuga ang sahig. Pinihit niya ang ilaw. Walang laman ang pasilyo. Pero tunay ang tunog. Masyadong malapit. Lulunok sana siya. Muling tumingin sa pader. May nagbago. Basa ang pintura. Kumikintab sa ilaw. Parang bagong sulat lang. Bumulusok ang sikmura. Napatras siya. Muntik madapa. Muling sumambulat ang mga bulong. Mas malakas. Mas mabilis. Hindi na iisang boses. Marami nagsasalubong sa isang buhawi na pumupuno sa pasilyo. Nagpaling ang ilaw. Kaliwa, kanan, walang tao. Mula sa lahat ng dako, ang tunog. Pinipiga ang dibdib. Sumuot siya sa pinakamalapit na kwarto. Isinandal ang likod sa pader. Umaasang makakataka. Pero sumunod ang bulong. Pinuno ang maliit na silid hanggang kapos ang hangin. Tinakpan niya ang tainga. Pero sa ulo na kumikislot ang mga salita. At saka, biglang tigil. Sobrang talim ng putol. Humingay ang tenga niya. Humahagok siya. Tumatabing ang ilaw. Umabot ang sinag sa sulok. Isang lumang kutsyon. Nakasubsob sa pader. Sa ibabaw. Mga gasgas. Daan-daan. May mababaw. May malalim. Hanggang kaloob-looban. Hindi random. Mga letra. Dahan-dahang tinuntun niya. Ng lamig ang dugo. Get out. Napalunok. Itinaas ang kamera. Nanginginig. Kinuhanan ang mga salita. Habang tumatagal, lalo pang bumibigat ang silid. Parang hindi luma ang babala, kundi ngayon lang ibinulong sa kanya. Isang malakas na kalabog ang umuga. Kumislot ang kutson na parang sinuntok mula sa likod. Napaigtad siya. Nanginginig ang ilaw. Parang lumalalim ang mga gasgas. May bagong guhit na umuukit sa mismong harap niya. Gumapang ang kilabot sa buong balat. Sumisigaw ang tuhod na tumakbo. Pagbalik niya sa pasilyo, hindi na siya nag-iisa. Sa dulo may isang figura. Matangkad, payat, hindi gumagalaw. Malabong balangkas, pero sapat para titigan siya. Itinaas niya ang ilaw, tumapat sa hugis. Wala. Blanko ang dulo. Bumuntong hininga siya, basag. Paglingon sa pader, kung saan nakasulat. Ang It Follows You Home. Wala na. Hindi nabura. Hindi kumupas. Wala. Parang hindi kailanman naroon. Tumatakbo pa rin ang kamera. Nanginginig na ang mga kamay. Dapat umalis na ako. Dapat bulong niya. Pero alam niyang hindi ganoon kadali. Kumapit na ang hostel. At habang lumalalim, humihigpit ang kapit. Malinaw ang babala. Get out. Pero may iba pang boses sa gusali na ang gusto ay kabaligtaran. Gusto niyang manatili. Piniga niya ang flashlight. Puti ang buko. Sumisigaw ang loob na bumalik. Tumakbo. Pero parang may nabubuhay na katahimikan sa lahat ng dako. Sobrang tahimik na para bang humihinga. Masyado nang malakas ang hininga niya. Bawat buga, nilalamon. Ipinirme niya ang kamera at nag-usad. Naglaro ang sinag sa pader. Bitak. Pinto na nakalaylay. Mansyang parang sugat. Pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili. Naguhulang ang kinukunan niya. Saka bumalik ang mga bulong. Hindi na pabulong. Malakas, malapit. Mga salitang hindi niya mawari, pero may apurang pumipiga sa bungo. Iwinasiwas ang ilaw. Walang nakikita. Blanko ang pasilyo. Ngunit sumikad ang ingay na parang libo ang bibig. Umigting ang dibdib. Nagpapakipot ang hangin. Kumislot ang ilaw. Minsan, dalawa. At tuluyang namatay. Lunok ng dilim. Umiingit na lang ang kamera. Nagre-record ng bulag. Pinukpok niya ang flashlight. Inuga, sumindi, kumurap. Saka tumatag. At nang tumatag, nanigas siya. Sa ilang segundong iyon, nagbago ang pasilyo. Nawala ang kalat.
Nawalis ang graffiti, puti ang pintura, malinis at bago. Maayos ang mga pinto, kintab ang tansong hawakan. Parang bumalik siya sa nakaraan, noong buhay pa ang hostel. Naninikip ang dibdib. Hindi iyon maari. Naglakad siya, nagpapanik ang pag-film, walis ang ilaw. At saka bumalik ang tunog, mga yabag, daan-daan. Tumitipa sa sahig, sa itaas, sa likod, sa harap. Mga paang hindi nakikita. Gumagalaw na parang muli na ng buhay ang gusali. Umandar ang ilaw, kaliwat kanan. Doon niya sila nakita. Mga refleksyon, hindi buo, kundi aninong nagpa-flicker na parang usok. Mga lalaki, babae, bata, nakadungaw sa pinto, tumatawid. Wala ni isa ang tumingin sa kanya. Gumagalaw sila sa sarili nilang tahimik na mundo. Ngunit nang tumitig siya, maling-mali ang mga mukha. Malabo, hungkag, parang maskarang walang mata. Halos gumuho ang tuhod. Dinikit niya ang sarili sa pader. Hindi dapat ako nandito. Hindi, bulong niya sa kamera. Naputol ang salita. Isang figura ang huminto. Matangkad, payat, nasa dulo. Di tulad ng iba, hindi ito kumikislap. Nakatayo, nanonood. Tumigil ang mga bulong. Huminto ang mga yabag. Isa-isa, natunaw ang iba. Naiwan ang figurang iyon. Nanginginig ang ilaw. Pagtama sa dulo, wala na. Sumunod na tunog ay nagpapalamig ng dugo. Mula sa likuran. Mabagal, sinasadya, papalapit. Uminog siya, sinag na gumuguhit, wala. Pero patuloy ang yabag. Isa pa, isa pa. Parang may naglalakad na di nakikita, diretso sa kanya. Napatras siya, nadapa sa tabla. Halos mabitawan ang kamera. Naglalaro ang ilaw. May mga aninong hindi niya anino. Humahagok siya. Kailangan kong umalis. Kailangan. Bulong niya. Pero hindi siya pinapalaya ng hostel. Umungol ang pader. Malalim na kaluskos na gumapang sa sahig hanggang sapatos. Nahulog ang alikabok mula kisame. Saka pumasok ang amoy, asukal na metal at nabubulok na kahoy. Sumuka ang sikmura. Bumalik ang bulong, hindi na malayo. Dinidikita na ang tenga. Umiikot sa batok. Mga salitang may lason. Iwinasiwas niya ang kamay, parang may tinataboy. Pero hangin lang ang tinamaan. Kumislot ulit ang ilaw. At sa pagkakataong ito, nagbago na naman ang pasilyo. Hindi na bago ang pader. Nilalamon ng itim na mantsa. Humahaba ang bahid. Bukas ang mga pinto. At sa loob ng bawat isa, may kislap ng galaw. Mga anyo. Daan-daan. Lahat nakaharap. Tahimik. Nanuyo ang bibig. Sumikip ang dibdib. Saka umalpas. Malalim. Parang kulog. Isang tinig. Hindi na bulong. Dumadagundong sa pader. Lumabas. Umuga ang buong katawan niya. Kumirip ang paningin. Napatras. Umaalingaw-ngaw ang kamera sa kamay. Pero bago pa siya makagalaw, naroon ang matangkad na figura. Hindi na sa dulo. Ilang talampakan sa harap. Harang. Ngayon lang niya nadama ang tunay na takot. Hindi kuryosidad. Hindi na ito ebidensya. Ito'y matandang galit, buhay, at siya ang pinili. Ikinuyom niya ang ilaw. Nanginginig ang katawan. At umatras. Kumikiling ang figura. Mahahaba ang bias. Baluktot ang balikat. Hindi tumatama ng buo ang sinag. Parang umiiwas ang liwanag. Parang walang mukha. Ngunit may tingin na dumudurog. Muling gumulong ang boses. Ngayon ay mababa. Lason. Usok na pumapasok sa isip. Lumabas. Umarangkada ang takot. Tumalikod siya at tumakbo. Naglalagusang yabag. Kumakalog ang kamera. Tumitili ang mga bulong. Parang daang bibig. It follows you home. Sumasabay ang parirala. Huminto siya, hinihingal. Nakita niya ang sulat kanina. Basang-basa. Inakalang biro. Ngayon, habang inuulit ito ng mga bulong, malinaw ang katotohanan. Babala iyon. At pangako. Desperado. Sumuot siya sa isa pang kwarto. Tumama ang ilaw sa gumuhong kisame. Mga bigang parang tadyang. Makapal ang alikabok. Walang yapak. Sa kanto, may ukit sa plaster. Mga guhit na may tiyagang hindi tao.
Mga salita, hindi basta parirala, kundi buong pangungusap. Huwag kang makikipagsalita rito. Huwag mo itong tititigan. Kakapit ito sa iyo. Hindi ito titigil. Sumikip ang dibdib. Napagtanto niya sa bawat tugon niya, sa bawat tanong at sulyap. Nilabag na niya lahat. Lumubha ang bigat sa silid. Parang sumasara ang gusali. Kumupas ang ilaw. Nag-uugoy ang mga anino. Bumalik ang amoy. Metal na masakit sa ilong. Naluha ang mata. Sumakit ang sikmura. Tinakbo niya ang pinto. Sumusuka. At doon niya narinig. Ibang bulong. Mas malapit. Hindi na banyagang wika. Putol-putol na Ingles. Mine. Tumigil ang hininga. Hindi sa hangin ang tinig. Nasa mismong gilid ng tainga. Mainit. Parang may yumukod. Umiwas ang ilaw. Walang tao. Tanging mga salitang nakaukit. At ngayon, parang may sakit na kumikislap. Kakapit ito sa iyo. Unang beses niyang lubos na naunawaan ang panganib. Hindi gusali ang isyu. Ang espiritu gustong sumama. Sumunod sa labas, sa buhay. Ang sinasabing sakit. Bangungot, malas. Hindi basta epekto. Palatandaan yun. Marka na may pauwi kang kasama. Umugong ang kamera. Nagpapatuloy ang pag-record. Ano tong silbi ng ebidensya kung may isasama kang sumpa? Muli, sumulpot ang figura sa pinto. Matangkad, naninigas, harang. Mas malinaw, sobrang haba ng bias. Nakatungo ang ulo na parang mababali ang liig. Umalagwa ang mga bulong, nag-uumapaw na koro. Nasusunog ang baga, hinahanap ang hangin. At bigla, katahimikan. Nakatayo ang figura, puno ang espasyo. Sa bigat na iyon, may naunawaan siyang nagiyilong katotohanan. Hindi siya pinipigil para ikulong. Pinatatagal siya para tuluyang dumikit ang espiritu. Ang mga ukit sa pader. Hindi sa nilalang, kundi sa mga nauna. Huli ng nakaunawa. Tinitigan niya ang huling linya. Kumakabog ang tenga. Hindi ito titigil. Hinawakan niya ang ilaw, basag ang hinga, at tinanggap ang totoo. Wala nang pakialam ang galit na espiritu kung lalabas siya. Dahil kapag nakita mo na, narinig mo na, at kinausap ka na nito, wala nang saysay ang pag-alis. Nakakapit na ito. Tumakbo siya. Walang plano, takbong walang hininga. Lagapak ang botas sa kahoy at bubog. Lumulundag ang kamera. Humahaba ang anino ng figura sa pader. Di lumalakas, di rin nahuhuli. Bumulusok siya pababa sa hagdan. Halos matumba. Umiindayog ang ilaw sa sirang rehas at natuklap na pintura. Mabigat ang hangin, amoy bulok at metal. Nag-uunahan ang mga bulong, isang marahas na koro. Tinakpan niya ang tainga, pero sa bungo, kumakaskas ang ingay. Lalong pinatakbo siya. Sa wakas, sumalpok siya sa labas, sa gabi. Bumalik ang tunog ng gubat, kulisap, dahon, malalayong ibon. Sandaling akala niya, tapos na. Yumuko siya, humahagok, naghahanap ng buhay na hangin. Pero umingit ang kamera, tumatakbo pa rin. Sa static, may bulong. Mahina. Pero walang pagkakamali. Nanginig ang kamay, pinatay ang recording. Isinuksok ang kamera sa bag. Tinanggihan ang pakikinig. Tinanggihan ang paglingon sa hugis bangkay. Nagusali sa tuktok. Nagpakalunod siya pababa. Hindi tumigil. Hindi tumalikod. Sabi ng mga lokal, nakita nila siyang bumaba ng gabing yun. Maputla. Basang-basa ng pawis. May ilan na nagsabing hindi na niya muling ikinuwento. May iba na sinabing sinubukan niya. Pero sa tuwing magsasalita, may kakaibang kasunod. Pagkakasakit, pagkatuliro, aninong sumisingit sa sulok ng mga record sa bahay. Nakatayo pa rin ang hostel, itim ang mga bintana. Naghihintay sa susunod na mausisa at nananatiling tanong. Talaga bang nakalayo ang explorer? Dahil kung totoo ang mga ukit, hindi na natili sa Tanglin Hill ang galit na espiritu. Lumakad itong kasabay niya. Sana'y nagustuhan ninyo ang mga kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo at nais pang makinig ng iba pa, mag-subscribe at iyon ang notifications
Halos araw-araw akong nag-u-upload. Naway nasa mabuti kayong kalagayan.